Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Ang babasahing mabuting balita sa araw na ito ay pinamagatan kong mapalad ang mga taong naniwala kay Kristo kahit di nila siya nakita. Pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon kay Apostol Juan, ika-20 at ika-21 kabanata. Ang walang lamang libingan. Madaling araw ng linggo habang madilim pa, pumunta si Maria Magdalena sa libingan at nakita niyang naalis na ang bato sa pasukan. Siya ay tumakbo kay Simon Pedro at sa isang alagad na minamahal ni Jesus at sinabi sa kanila, "Kinuha nila ang Panginoon mula sa libingan at hindi namin alam kung saan nila siya inilagay." Pagkatapos ay pumunta si Pedro at ang isa pang alagad sa libingan. Silang dalawa ay tumatakbo, ngunit ang isa pang alagad ay tumakbo ng mas mabilis kaysa kay Pedro at naunang nakarating sa libingan. Yumuko siya at nakita ang mga telang lino, ngunit hindi siya pumasok. Sa likuran niya ay dumating si Simon Pedro at dumiretso siya sa libingan. Nakita niya ang mga telang lino na nakalatag doon at ang telang nakabalot sa ulo ni Jesus. Ito ay hindi nakalatag kasama ng mga telang lino, kundi nakarolyo ng kanyang sarili. At ang isa pang alagad na unang nakarating sa libingan ay pumasok din. Nakita niya at naniwala. Hindi pa rin nila naunawaan ang kasulatan na nagsasabi na siya ay dapat bumangon mula sa kamatayan. Pagkatapos ay umuwi ang mga alagad. Nagpakita si Jesus kay Maria Magdalena. Si Maria ay nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Habang umiiyak, ay yumuko siya at tumingin sa puntod at nakita niya ang dalawang anghel doon na nakadamit ng puti. Nakaupo sa hinigaan ng katawan ni Jesus, ang isa sa ulunan at ang isa sa paanan. "Binibini, bakit ka umiiyak?" tanong nila sa kanya. Sumagot siya, "Kinuha nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan nila siya inilagay." Pagkatapos ay lumingon siya at nakita si Jesus na nakatayo doon. Ngunit hindi niya alam na si Jesus iyon. "Binibini, bakit ka umiiyak?" tanong ni Jesus sa kanya. "Sino ba ang hinahanap mo?" Akala niya siya ang hardinero, kaya sinabi niya sa kanya, "Kung inalis mo siya, Ginoo, sabihin mo sa akin kung saan mo siya inilagay at pupunta ako at kukunin ko siya." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Maria." Lumingon siya sa kanya at sinabi sa Hebreo, "Rabboni," na ang kahulugan ay guro. "Huwag kang kumapit sa akin," sinabi sa kanya ni Jesus, "dahil hindi pa ako nakakaakyat sa Ama. Ngunit pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin sa kanila na ako ay babalik sa kanya, na aking Ama at kanilang Ama, aking Diyos at kanilang Diyos." Kaya't humayo si Maria Magdalena at sinabi sa mga alagad na nakita niya ang Panginoon at isinalaysay sa kanila ang sinabi niya sa kanya. Nagpakita si Jesus sa kanyang mga alagad.
Gabi na noon ng linggo at ang mga alagad ay nagtitipon sa likod ng mga nakakandadong pinto dahil natatakot sila sa mga awtoridad ng mga Hudyo. Pagkatapos ay dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. "Sumainyo ang kapayapaan," pagbati niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Ang mga alagad ay napuno ng kagalakan na makita ang Panginoon. Muling bumati sa kanila si Jesus at nagsalita, "Sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo." Pagkatapos ay hiningahan niya sila at sinabi, "Tanggapin ng Espiritu Santo. Kung pinatawad ninyo ang mga kasalanan ng mga tao, sila ay pinatawad. Kung hindi ninyo sila patatawarin, hindi sila patatawarin." Jesus at Tomas. Ang isa sa 12 disipulo, si Tomas, tinatawag na Kambal, ay hindi nila kasama nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang mga alagad, "Nakita namin ang Panginoon." Sinabi sa kanila ni Tomas, "Maliban kung makita ko ang mga galos ng mga pako sa kanyang mga kamay at ilagay ang aking daliri sa mga peklat na iyon at ang aking kamay sa kanyang tagiliran, hindi ako maniniwala." Pagkaraan ng 1 linggo, ang mga alagad ay magkasamang muli sa loob ng bahay at kasama nila si Tomas. Nakakandado ang mga pinto, ngunit dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila at bumati, "Sumainyo ang kapayapaan." Pagkatapos ay sinabi niya kay Tomas, "Ilagay mo ang iyong daliri dito at tingnan mo ang aking mga kamay. Pagkatapos ay iabot mo ang iyong kamay at ilagay ito sa aking tagiliran. Itigil mo ang iyong pagdududa at maniwala ka." Sinagot siya ni Tomas, "Panginoon ko at Diyos ko." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Naniwala ka ba dahil nakita mo ako? Mapalad ang mga naniwala nang hindi ako nakita." Ang layunin ng aklat na ito. Sa presensya ng kanyang mga alagad, gumawa si Jesus ng maraming iba pang mga himala na hindi nakasulat sa aklat na ito. Ngunit ang mga ito ay isinulat upang kayo ay maniwala na si Jesus ay ang Mesiyas, ang Anak ng Diyos, at sa pamamagitan ng inyong pananampalataya sa Kanya ay magkaroon kayo ng buhay. Nagpakita si Jesus sa 7 alagad. Pagkatapos nito, nagpakitang muli si Jesus sa kanyang mga alagad sa lawa ng Tiberias. Ganito ang nangyari. Sina Simon Pedro, Tomas, tinatawag na Kambal, si Nathaniel ang taga-Kana sa Galilea, ang mga anak ni Zebedeo, at ang 2 pang alagad ni Jesus ay magkakasama. Sinabi ni Simon Pedro sa kanyang mga kasama, "Mangingisda ako. Sasama kami sa iyo." Sabi nila sa kanya. Kaya't humayo sila sa isang bangka, ngunit sa buong gabing iyon ay wala silang nahuli. Habang sumisikat ang araw, si Jesus ay nakatayo sa gilid ng tubig, ngunit hindi alam ng mga disipulo na iyon ay si Jesus. Pagkatapos ay tinanong niya sila, "Mga binata, wala ba kayong nahuli?" "Wala kahit isa," sagot nila.
Sinabi niya sa kanila, "Ihagis ninyo ang inyong lambat sa kanang bahagi ng bangka at makakahuli kayo." Kaya't inihagis nila ang lambat at hindi na nila ito maibalik sapagkat napakaraming isda ang kanilang nahuli. Ang alagad na minamahal ni Jesus ay nagsabi kay Pedro, "Ang Panginoon natin iyon." Nang marinig ni Pedro na iyon ay ang Panginoon, ibinalot niya sa kanya ang kanyang panlabas na kasuotan, sapagkat hinubad niya ang kanyang damit at tumalon sa tubig. Ang ibang mga alagad ay pumunta sa pampang sakay ng bangka, nahila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila masyadong malayo sa lupa, mga 100 yarda ang layo. Pagdating nila sa pampang, nakita nila ang apoy ng uling doon na may kasamang isda at ilang tinapay. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa kanila, "Magdala kayo ng ilan sa mga nahuli ninyong isda." Sumakay si Simon Pedro at hinila ang lambat sa pampang na puno ng malalaking isda. 153 ang kabuuan. Kahit na napakarami, hindi pa rin napunit ang lambat. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Halik kayo at kumain." Walang sino man sa mga alagad ang nangahas magtanong sa kanya, "Sino ka?" Dahil alam nilang ang Panginoon iyon. Kaya't si Jesus ay lumapit, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila. Ganoon din ang ginawa niya sa isda. Ito kung gayon ang pangatlong beses na nagpakita si Jesus sa mga disipulo pagkatapos na siya ay bumangon mula sa kamatayan. Kinausap ni Jesus si Pedro. Pagkatapos nilang kumain, sinabi ni Jesus kay Simon Pedro, "Simon na anak ni Juan, mahal mo ba ako nang higit pa sa mga ito?" "Opo, Panginoon," sagot niya, "alam mong mahal kita." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Alagaan mo ang aking mga batang tupa." Sa ikalawang pagkakataon ay sinabi sa kanya ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako?" "Opo, Panginoon," sagot niya, "alam mong mahal kita." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Alagaan mo ang aking mga tupa." Sa ikatlong pagkakataon ay sinabi ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako?" Nalungkot si Pedro dahil tinanong siya ni Jesus sa ikatlong pagkakataon, "Mahal mo ba ako?" At kaya sinabi niya sa kanya, "Panginoon, alam mo ang lahat. Alam mong mahal kita." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Alagaan mo ang aking mga tupa." Sinasabi ko sa iyo ang totoo. Noong bata ka pa, dati kang naghahanda at pumupunta kahit saan mo gusto. Ngunit kapag ikaw ay matanda na, iuunat mo ang iyong mga kamay at may gagapos sa iyo at dadalhin ka doon sa ayaw mong puntahan. Sa pagsasabi nito, si Jesus ay nagpapahiwatig ng paraan kung saan si Pedro ay mamamatay at magdadala ng kaluwalhatian sa Diyos. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Jesus, "Sundan mo ako." Jesus at ang iba pang mga disipulo. Lumingon si Pedro at nakita niya sa likuran niya ang isa pang alagad na minamahal ni Jesus. Ang yumuko kay Jesus sa pagkain at nagtanong, "Panginoon,
Sino ang magkakanulo sa iyo? Nang makita siya ni Pedro, tinanong niya si Jesus, Panginoon, paano ang lalaking ito? Sinagot siya ni Jesus, Kung gusto kong mabuhay siya hanggang sa pagdating ko, ano iyon sa iyo? Sundan mo ako. Kaya kumalat ang isang ulat sa mga tagasunod ni Jesus na ang disipulong ito ay hindi mamamatay. Ngunit hindi sinabi ni Jesus na hindi siya mamamatay. Sinabi niya, kung gusto kong mabuhay siya hanggang sa pagdating ko, ano iyon sa iyo? Siya ang alagad na nagsalita ng mga bagay na ito, ang sumulat din ng mga ito, at alam namin na totoo ang sinabi niya. Pangwakas, ngayon, marami pang ibang bagay na ginawa si Jesus. Kung isa-isang isusulat ang lahat, sa palagay ko, ay hindi kayang hawakan ng buong mundo ang mga aklat na isusulat. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos Ama sa langit. Sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace.